Hindi ako basta nag-resign lang as OFW, pinaghandaan ko siya. 8 years din akong OFW at hindi madali yung decision ko na umuwi for good. Kung OFW ka at gusto mo nang makauwi someday, this video is for you. Hi everyone, my name is Michelle Nacario but my friends call me Mai. I was an OFW for 8 years and now I'm a full-time mother. Isa akong flight attendant sa Saudi Arabian Airlines. Maganda talaga yung trabaho ko, I can say. Na-travel ko yung mundo for free. Maganda yung income, malaki yung sahod. At ang pinakamagandang perks na gustuhan ko is nakakawi ako every month. Yes, every month. Kasi may flight kami Saudi to Manila. When I started, I was a single mother. So, alam ko na yung hirap, yung sakit na iwan mo yung anak mo sa nanay mo para kumita ng pera. So, oo, masaya ako sa trabaho ko, pero deep inside, alam mong may kulang. Alam mong, miss ko kasi yung family ko lagi, tas miss ko yung anak ko, lumalaki siya, marami akong mga milestones na alam mo yun, hindi nasasamahan. Tapos mga moments na hindi na mababalik. So, dumating ako sa point ng buhay ko na natanong ko yung sarili ko na hanggang kailan ako ganito, na malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. So, reality check, hindi talaga madali maging OFW. Not just physically, but also emotionally. Yung may sakit yung mga anak mo, yung pamilya mo. Tapos, ang sasabihin mo, pagaling ka. Nandito lang ako, nandito lang si mami. Tapos yung pressure every month, syempre padala, 'di ba? Tuition, bills, expectations nila, feeling nila pag OFW ka, lalo na a flight attendant, feeling nila ang yaman-yaman mo kasi yung mga posts mo nasa Paris ka, nasa London. Tapos pag may mga birthday, may mga occasions, automatic na 'yan. Uy, May, no, birthday ng kung sino man, 'di ba? So automatic na i-message ka na nun. So alam mo 'yun, kahit gusto ko nang umuwi, hindi ko pa kayang gawin kasi ang dami pa sa pamilya mo nag-e-expect ng something sa'yo na hindi mo magagawa, alam mo, kung nasa Pilipinas ka. Kasi lagi ko tinatanong sa sarili ko talaga that time, pag umuwi ako, saan ako kukuha ng income na ganito kalaki? So, dito na nagbago yung mindset ko. Instead na tanungin ko yung sarili ko, kailan ako uuwi, ang tinanong ko, paano ako makakauwi na ready ako? That question, nung tinanong ko yan, nagbago talaga yung the way I think as an OFW. Na-realize ko na hindi ko lang gustong makauwi. Gusto ko na makauwi na handa ako for me and my family. So, i-share ko sa inyo 3 things na ginawa ko para mapaghandaan yung pag-uwi ko as an OFW. Number 1, kailangan talaga mag-build ng sideline or ng extra income. Ang benefit naman nito is hindi lang about the money kasi you're earning well di ba? OFW, we're earning how much? 5 digits, 6 digits per month. So the sideline, tingin mo, ay ang liit ng pera na yan, hindi ako maiengganyo dyan. Tama, but don't look at the money. Look at the skill na pwede mong ma-develop. Yung skill na yun yung posibleng bubuhay sa'yo kapag mag-resign ka na as OFW. Kasi aminin natin, kahit gaano ka kagaling as OFW po dyan, anytime na example, matapelo ka or kinabukasan, may mangyari hindi natin inaasahan, kaya ka palitan ng company. Tama? It hurts but it's the reality. Right? So dito sa channel ko, we are just talking about real talk as an OFW. Pwede ka nilang palitan. But if you learn the skill through a sideline, na parang hobby lang, na parang, ay, okay, on the side lang, but ginugol mo matuto ka, that is priceless. Kasi yun po yung ginawa ko. Nag-build ako ng sideline. Na matuto ako mag-sales. Number 1 skill po yan ng mga negosyante. Naging confident ako kumausap ng tao. Natutunan ko na hindi pala lahat ng kakausapin ko mag-yes. So natutunan ko mag-learn ng rejection. Yung feeling na ang sakit naman, hindi niya ako pinansin. Yan. Hindi yan bago sa mga negosyante. Dapat pala, kapag nag-start ka ng sideline or another thing, another business, kailangan mo talagang ma-reject. And it's part of the process. So habang may trabaho ka, may ginagawa kang proseso on the side kung paano ka gumagaling. Sa sideline, hindi importante na malaki yung kita agad. Ang importante dito, natututo ka ng skill. Number 2, I minimized the risk. Okay? Hindi ako biglaan nag-resign. Sinigurado ko talaga na may backup ako. Tapos, yung backup na yun, unti-unti ko siyang binubuo habang may trabaho pa ako. Kasi, hindi talaga perfect eh. Okay? You will really fail along the way. It's just that, once you fail, okay lang. Kasi may trabaho ka pa eh.
'Diba? Hindi pwede yung eto na lang talaga yung ginagawa mo, yung business na lang or sideline, tapos mag-fail ka, tapos wala ka ng work. Naku, 'di ba masakit sa ulo yon. May possibility at marami akong kakilala na bumalik talaga sa pagiging OFW. Kasi hindi nila inaral mabuti habang may trabaho pa sila. Inaral ko yung emotion ko. Dapat, hindi ako nagpapadala sa emotion. Number 3, ito yung favorite ko kasi I looked for guidance. So imagine mo, nagtatrabaho ka dyan as OFW, let's say matagal na, 5 years, 10 years, 15 years, tapos gusto mo nang umuwi. Ngayon, tinanong mo yung kapwa mo, OFW, yung katrabaho mo na, uy friend, paano ba tayo makauwi? Tinanong mo yung taong nandyan din. So, anong ma-advise niya? Naku, hindi ko nga din alam eh. Or baka may sabihin siya na akala mong tama, pero hindi niya na-apply sa buhay niya. Right? So, ito yung pinaka nasasabi kong madaling way kasi nagsisik ka ng guidance sa taong nandun na. 'Di ba? Naabot niya na yung buhay na gusto mo. So, susundin mo na lang yun ang sasabi niya. So, naghanap talaga ako ng taong makakatulong sa akin or ng community, group of people na who wants to really excel in that sideline or yung negosyong ginagawa para makauwi na ako for good. Kasi, I will tell you ha, nung umuwi ako, wala akong milyon na milyon sa bangko. Okay, ang meron ako, konting ipon, oo, but buo yung loob ko, paniniwala ko na of course, hindi ako pababayaan ni Lord kasi ang tagal ko siyang pinagdasal as in daily po. And then, baon ko is yung lakas ng loob, grit, na kaya ko. Bakit? Bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na yun? Kasi araw-araw kong ginagawa yung sideline ko habang may trabaho pa ako. Yun yung dahilan bakit ako naging confident. So if you want to be confident in something, just do it every day. Daily lang, yun lang naman yung secret eh. Daily gawin mo araw-araw hanggat sa, ang galing mo na, wow. First time ko sa ganitong industry, first time ko mag-sideline. Pero ang nagustuhan ko talaga is hindi ko siya ginawa mag-isa. So I was with group of people. So guys, thank you so much for watching. Hindi to overnight. I'm telling you, okay? So, matagal talaga ako nag-sideline. I started when it was pandemic, 2020, kasi walang choice na lockdown ako, buti sa bahay. Pabalik na ako ng Saudi, hindi na ako pinahinintulutan kasi nasarado na yung airport. So, na-lockdown ako sa bahay. Pero yung bills natin, girl, hindi na lockdown. Tama? Tuloy-tuloy. No? So, ang ginawa, kailangan talagang lumabas sa comfort zone para mabayaran yung mga kailangan bayaran. Dito walang magic, again, hindi siya nangyari overnight. Pinaghandaan ko lang talaga siya at dumating yung time na masasabi ko, ay okay, I'm ready. At kung OFW ka right now, hindi ko sinasabi na mag-resign ka agad. Baka mag-comment ka dyan, uy Mai, nag-resign na ako. Huwag ka mag-resign agad-agad. I said minimize the risk, 'di ba? Pero ang pwede mong gawin right now is magsimula kang maghanda. Kahit maliit lang, isang sideline, isang skill lang, isang opportunity lang. Hindi mo naman kailangan magmadali eh. Pero wag mo ring antayin na wala ka ng choice. Yung pinapalayas ka na ng, wag naman sana, ng employer natin. Now, if you want to learn sideline, kahit nasa abroad, comment ka lang dyan. Sideline. Check all my social media platforms. Ilalagay ko dyan yung link sa baba. By the way, my name is Michelle Nacario. You can call me Mai for short. OFW for 8 years. And right now, tumutulong na ako sa mga OFW na gustong magkaroon ng choice kung magstay ba sila as OFW or gusto na nilang umuwi sa Pilipinas for good at makasama yung buong family. Thank you for watching and see you on my next video.